Gusto rin kitang pakasalan, Kenji. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil napapasaya mo ko. Minsan nga, kahit wala ka pang ginagawa ay napapangiti mo na ako. Dear Amihan Stories presents In a Relationship with My Boss. Written by Ate Samuha, 21. Ano ate? Mag-a-abroad ka? Gulat na tanong na nakababatang kapatid ni Talisha Sariago na si Tala. Ngayon ay karga-karga ang isa sa mga baby nitong kambal. Naunahan pa siya ng kapatid. Subalit walang tumayong ama sa mga pamangkin niya. Hindi bale, may tita at tito naman ang mga ito. Kare-resign lang ni Talisha mula sa kanyang dating trabaho bilang call center agent. 25 anyos na siya ngunit no boyfriend since birth. Ulila na sila sa mga magulang. Siyang panganay sa magkakapatid at mulat sa pulay sinakripisyo na niyang sarili para sa pamilya. Hindi na mahalaga kung pagod siya sa trabaho, basta matustusan lang ang pangangailangan ng mga kapatid. Para sa kanya, sulit ang bawat puyat at pagod. Maitaguyod lang ang kinabukasan ng mga mahal niya sa buhay. Oo, nakiusap na ako sa ating Joanna mo. Bibigyan niya ako ng trabaho sa Japan. Tumatangon tugon niya sa kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Japan? Sinita niya ito dahil sa pagsigaw nito ay umiyak ang anak. Sorry, baby ko. Alam ko yung iniisip mo, Tala. Huwag kang mag-alala. Magiging muchacha lang ako sa mansyon ng pamilyang Takahashi. Hindi ako mag-aano doon. Mahinahon na paliwanag niya. Mula sa silid ng bunso nilang kapatid ay lumabas doon si Theo. Karga naman ito ang isa sa kambal. Ate, nakatulog na po si Baby Tyro. Ibabalik ko na siya sa kriba. Wika nito, maingat na ibinaba nito ang pamangkin nila. Salamat, Tio. Maging ang baby na hawak ni Tala ay ibinaba na rin ito sa crib katabi ang kakambal. Kasalukuyan silang nasa sala ng hapon na yon. Umupo sa tapat niya sina Tala at Tio. Muchacha? As in kasambahay talaga, ate? Hindi ba sayang ang pinag-aralan mo kung gano'n lang ang trabaho mo? Gets naman kita kung bakit umalis ka sa dati mong trabaho kasi lagi kang pagod at kulang sa tulog. Kahit na mataas pang sahod mo. Pero bakit sa Japan pa? Usisa ni Tala. Parang hindi ito sang-ayon sa desisyon ng kanyang kapatid. Caregiver si Jonah. Malakas ang backer ko. Kahit may lahing hapon ng pamilyang pinagtatrabahuhan niya, ay mas bet pa rin nila na Pilipino mga empleyado. Mataas din na sahod, kahit 2 taon na. 3rd year na si Tio sa pasukan. Ikaw, hindi ka pa pwede magtrabaho, kambalang aalagaan mo. Aniya kay Tala. Nang hindi pa ito nagbubuntis, ay kasangga niya ito sa buhay. Nabigo siyang pag-aralin ito dahil mas piniling magtrabaho na muna para mapag-aral nila ang bunso. Babalik naman ako sa trabaho kapag nang iwan ng kambalate. Hindi mo naman kailangan lumayo sa amin para lang matustusan mo ang pangangailangan namin. Malungkot na sambit ito. Namula agad ang mga mata ng kapatid. To the rescue naman si Tio at hinagod ang likod ng ate niya. Iyan ang huwag mong gagawin, Tala. Hands-on ka muna sa pag-alaga sa kambal. Huwag mo siya nang ipagkatiwala sa kung sino-sino. Promise, kapag nakaraos tayo, dito na ulit ako magtatrabaho. Patapusin na muna natin si Tio sa pag-aaral, ha? 3 taon pang kailangan niya sa engineering, di ba bunso? Thank you po, ate. Promise, ako naman pong babawi sa iyo ni Ate Tala. Ani Tio. Tumayo si Talisha. Nilapitan ang dalawa niyang kapatid. Umupo siya sa tabi ni Tala at niyakap ito. Naramdaman niya rin ang kamay ni Tio sa kanyang balikat. Kaya natin to, okay? Hindi rin naman masyadong malayo ang Japan. Ilang oras lang ang biyahe. Magbabakasyon ako dito kung pwede. Malambing na sabi niya. Sinuklay niya gamit ang mga daliri ang buhok ni Tala. Sige na nga. Ano pa nga bang magagawa namin? Inaasikaso mo ng mga pag-alis mo. Ani Tala. Ginitian niya lang ito. At inaya niyang kumain ng merienda ang mga kapatid habang tulog pa ang kambal. Ilang linggong inasikaso ni Talisha mga papeles niya. Mabuti na lang ay may passport na siya. Hindi na rin niya problema ang plane ticket niya patungong Japan. Sinundo siya ni Joanna sa airport. Mahigpit silang nagyakapan dahil mahigit 2 taon din silang hindi nagkita. Grabe, Talisha! Parang hindi ka tumatanda ah! Naglakad na sila palabas ng airport. Isang maleta lang ang daladala niya. Loka, ano akala mo sa akin? Matanda na? Pinandilatan pa niya ito. Hindi ba 29 years old ka na?
Feeling ko, ganito pa rin ang itsura mo nung sabay tayong nagdibu. Tignan mo ako, Talisha. Iba na mukha ko ngayon. Anito sabay turo sa mukha. Kaya matama niya itong tinitigan. Tama ito dahil malaki ang ipinagbago nito. Ngunit naiintindihan naman niya. Katulad niya ay breadwinner din si Joanna. Puro ka kasi trabaho. Pero maganda ka pa rin naman. Magpakasal na kayo ng boyfriend mo pag-uwi mo sa Pilipinas. Mali mo, mas gumanda ka pa lalo. Anyang may kasamang pambobola kaya napairap ito. Sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo ako. Ayaw mo sumama ang loob ko, Talisha. Buti alam mo, Joanna. Talisha, nakakainis ka talaga kahit na kailan. Sigaw nito na tinawanan niya lang. Inakay na siya nito sa sasakyan at nagtungo na sa mansyon ng pamilyang Takahashi. Pagdating nila doon ay namangha siya sa ganda at laki ng mansyon. Para iyong palasyo. Ang mga gamit ay halatang mamahalin. Nakakalula. Kailangan nga niya mag-ingat habang naglilinis doon. Tulog pang alaga ko sa ganitong oras, Talisha. Hindi naman siya lumalabas nang hindi ako kasama. Maliban sa akin, 3 pang kasama natin. Ang isa ay tagapagluto. Kanya-kanya naman tayo ng gawain at walang away-away dito. Mababait din naman sila. Yung apo ni Madam, well, mabait naman yun. Kaso tahimik at hindi namamansin. Mahabang pahayag ni Joanna. Di masungit din. Sabad niya sabay kibit-balikat. Hoy, hindi loka. Tahimik lang si Sir, introvert yun katulad mo. CEO siya ng Takahashi Hotel. O siya, ihatid na muna kita sa magiging silid mo ha. Rest ka muna, okay? Bukas ka na magsimula. Itutur kita maya-maya. Anito na muli siyang inakay. Nagpaubaya na lang siya sa kaibigan. Sakto lang ang laki ng silid. Ayos na rin dahil komportable siya. Nang lumabas si Joanna ay tinawagan niya mga kapatid para i-update ang mga ito na safe siya nakarating sa Japan. Pagkatapos makausap ang mga kapatid, ay nakatulog na siya. Nagising si Talisha nang makaramdam ng gutom. Kahit hindi pa siya pamilyar sa mansyon, ay sinubukan niyang lumabas para hanapin ang kaibigan. Subalit masyado yung malawak. Dinala siya ng sariling mga paa sa pool area. Natigilan siya na makitang may lalaking nakaupo sa poolside. Tinignan niya rin ang bote ng alak na nasa tabi nito. Ang isang bote ay natumba na. Siya na kayang tinutukoy ni Joanna na si Sir Kenji Takahashi? Tanong niya sa kanyang sarili. Madilim sa parteng yun. Ngunit salamat sa mga lamps na may malamlam na dilaw na ilaw at nakikita pa rin niya ito kahit na papano. Panay ang inom nito. Ani mo ay may problemang kinakaharap. Talisha. Narinig niyang sambit na lalaki. Namamaos ang boses ito. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ngayon ay alam na niya kung bakit ito nagpapakalasing. Bigo yata sa pag-ibig ang kanyang magiging amo. Poor him. Naiiling na sambit niya. Aalis na sana siya nang maalala ang pangalan ng binanggit ito. Teka, Talisha ba yung narinig kong pangalan? Nagkamali lang ako ng dinig. Talisha, why did you leave me like that? Tanong nito sa kawalan. Tama nga narinig ko. 3 hakbang palayo nang nagawa niya na makarinig siya ng splash ng tubig. Nilingon niya ang pinanggalingan niyon. Tumalon sa swimming pool ang lalaki. Hindi naman siguro siya magpapakamatay, di ba? Babae lang naman ang problema niya. Sana maisip niya na marami pa rin ang iba. Huwag siya masyadong magpakabaliw. Teka lang, kanina pa siyang hindi umaahon ah. Nataranta na agad si Talisha. Hindi na niya alam ang gagawin. Kailangan ba niyang hanapin si Joanna at humingi ng saklolo? O siya na lang mismo magliligtas sa amo? Isa pa, maliligaw siya bago pa niya maihaon sa tubig ang lalaki. Ay, bahala na nga! Bulalas niya. Patakbo siyang lumapit sa pool. Hinanap niya kung saan nakalubog ang katawan nito, ngunit wala siyang makita dahil sa dilim. Oh my God, Talisha, what to do? Hinubad na lang niya ang tsinelas niyang pambahay at basta na lang lumusong sa tubig. Ilang beses niyang kinampay-kampay ang mga kamay niya upang makalangoy. Hindi naman siya eksperto talaga sa paglangoy. Nang makita niyang katawan nito ay lumapit siya. Hindi niya napansin na masyadong malalim ang tubig. Nahihirapan man ay sinikap niyang abutin ang kamay ng lalaki. Nakapikit ito. Hindi niya mawari kung nawala ng malay o nalunod na talaga. Mabigat ito. Hindi niya kayang hilahin lang sa kamay.
Ang kaso siya ang mawawala ng hangin sa dibdib kapag nagtagal pa siya nakalubog sa tubig. Sinikap niya ulit ihaon ito, ngunit ngayon, siya naman ang nahila nito pababa. Nang dumilat ito ay hindi siya sinasadyang mapasinghap dahilan para may pumasok na tubig sa kanyang bibig. Sino naman ang hindi magugulat? Ilang minuto na itong nakalubog pero bigla-bigla na lang ibinuka ang mga mata. Nagpupumiglas sa si Talisha. Gusto na niyang umahon. Sa kasamang palad ay unti-unti na siya nanghihina. Hindi na rin siya makahinga na maayos. Bago pa siya mawala ng malay ay naramdaman niyang may yumapos na matitipunong braso sa baywang niya. Hinapit siya palapit dito, kasabay ng pagdampi ng malambot na bagay sa labi niya. Nagkamalay naman siya, kanda ubo-ubo pa at hingal na hingal. Mahigpit ang yakap niya sa leeg ng lalaki. May malaking palad ang humilamo sa mukha niya para yata tanggalin ang tubig doon. Hey, are you okay? Dinig niyang tanong ng baritonong boses, malapit mismo sa kanyang tainga. Hinahagod na nito ang likod niya upang pakalmahin siya. Do I look like I'm okay? Muntik na ako malunod! Sigaw ni Talisha sabay hampas sa likod nito. Nakalimutan yata niya kung sinong kayakap niya ngayon. Parang hindi na siya aware sa sitwasyon, basta umiyak na siya. Natakot siya sa nangyari kanina. Muntik nang malagay sa peligro ang kanyang buhay. Paano ng kanyang pamilya sa Pilipinas kapag nalaman ng mga ito na namatay agad siya pagdating pa lang sa Japan? Chill, I'm just asking you. Hindi mo kailangang sumigaw. Ani pa na lalaki na ikinahinto niya, nagsalita ito ng Tagalog. Dahan-dahan niya itong tinignan, para lang mapasinga pulit nang makita ang guwapo nitong mukha. Mas maliwanag na ngayon sa pwesto nila. Singkit ang mga mata nito, may kakapalan ng kilay, matangos ang ilong at talagang napaka-perpekto ng hugis na mukha. Sigurado siyang ito ang apo ng matandang inaalagaan ni Joanna. Subalit bakit nakakapagsalita ito ng Tagalog? Napalunok si Talisha. Ang lapit ang mukha nito sa kanya. Ramdam niyang mainit na hininga nitong tumatama sa kanya. Nakapagtataka lang na hindi siya nilalamig kahit pareho na silang basang sisiw. Partida na hindi pa rin sila umaahon. What? Pukaw nito sa kanyang atensyon, bigla na lang kasi siyang natigilan. Bitawan mo na ako. Mahina niyang sambit. Dahan-dahan na rin niyang kinalas sa mga brasong nakayapo sa leeg nito. Are you sure? Tumango siya. Naramdaman na niya ang pagbitiw nito sa kanya, ngunit parang mas lalo siyang lumulubog sa tubig. Nang mapagtanto niya kung gaano iyon kalalim, ay nangunyapit siya sa damit ng lalaki. Teka lang! Tarantang sigaw ni Talisha. Umabot na sa bibig niya ang tubig, ngunit ang lalaki titiyak niyang nakatayo lang. Hanggang balikat lang ang taas ng tubig. No, please, wag mo akong bibitawan. Oh my God! Nakarinig siya ng bungis-ngis, pinagtitripan lang yata siya ng lalaki. Una sa lahat, miss. Ano ba pumasok sa isip mo at basta ka nalang tumalon sa tubig? Hindi ka naman pala marunong lumangoy. Nasa tinig ng lalaki ang tila pagkaaliw sa kanya. Yumapos na ulit ang mga braso nito sa kanyang maliit na bewang upang alalayan siya. I can swim naman, pero kapag malalim na, nagpapanik ako agad. At saka tatalon talaga ako dahil nakita kong magpapakamatay ka. Katwiran niya. Iyon talaga ang nakikita niya kanina. Ang tagal nitong umahon, kaya kahit sino naman siguro makakakita dito ay iyon din ang gagawin. What? Magpapakamatay? Mukha ba akong suicidal sa paningin mo, miss? Tanong nitong tila hindi makapaniwala. Oo, broken-hearted ka yata eh. Broken-hearted? Natawa na malakas sa lalaki. Pwede bang umahon muna tayo? Hindi ako komportable sa posisyon natin ngayon. Nahihiya niyang wika. Hindi na lang siya nakayakap dito, maging ang magkabilang binti niya ay nakayapos na rin sa bewang nito. Oh, pwede ka bumitaw, miss. Talagang pinaglalaroan na siya nito. Please. Pagmamakaawa pa niya. Ayoko nga. Tanggi ng lalaki. Ang katawan naman nito ang unti-unting lumubog, kaya maging siya ay nadala nito sa ilalim. Huwag mo gawin yan, please! Sigaw niya na may kasama pang pag-iyak. Nang hindi sumunod sa kanya ang lalaki ay hinigpitan niya ang pagyakap niya sa leeg nito. Nakaahon din sila maya-maya. Ang lapad ng ngisi nito, parang kanina lang ay mukhang may depression ito. Ngayon ay ginawa pa yata siyang happy pill. Naglakad ito patungo sa poolside.
Binuhat siya upang makaupo doon. Nang maghiwalay ang katawan nila, ay doon lang nakaramdam ng lamig si Talisha. Sa halip na iligtas niya ito kanina, ay siya pa yata ang muntik ng malunod. Oh, nilalamig ka na. Komento nito, hindi siya kumibo. Nanginginig na nga siya sa lamig. Umahon na rin ito sa wakas. Talagang trip lang yata nito ang magpakalunod kanina. Hindi man lang nagabalang hubarin ng puting long sleeves. Maya-maya pa ay may malambot na telang bumalot sa kanyang katawan. Inalalayan siya nito patungo sa mesa. Stay here. Casual na utos ng lalaki. Hindi siya nag-angat ang tingin. Nakatungo lang ang kanyang ulo. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman niyang muli ang presensya nito. Umupo sa tapat niya lalaki at kasabay niyon ang pagbukas ng mga ilaw sa swimming pool. Ngayon ay malinaw na niya nakikita ang gwapo nitong mukha. Isang chinito na halatang may lahing Hapon. This is coffee. Inumin mo para mabawasan ang panalamig mo, miss. Mahinahon na sabi nito, inilapit sa kanya ang tsaa. Kinuha niya yon at hindi nagdalawang isip na sumimsip. Ngayon niya mas na-appreciate ang init ng tsaa. Sa tuwing nagkakape siya ay hinihintay niyang lumamig para mas madali niyang inumin. Hindi niya binitawan ng tasa. Nalalamig din kasi ang magkabila niyang kamay. Salamat. Nauutal niyang pasasalamat. Ano ba talaga nakita mo bago ka tumalon dyan sa swimming pool? Do you think magpapakamatay talaga ako? Sunod-sunod na usisa ng lalaki. Pilipino ka ba? Pero mukha kang Hapon. Sa halip na sumagot ay iyon ang mga katagang lumabas mula sa bibig niya. Pinayamama't lola ko. Ikaw ang bagong helper? May hula na nga ito kung sino siya, ngunit alam kaya nito na Talisha din ang pangalan niya? Oo, kaibigan ko si Joanna. Ikaw si... Tanong niya para makasigurado kung siya nga itong magiging boss niya. Kenji Takahashi. Paano mo nasabi na broken-hearted ako? Mukha ba talaga akong bigo sa pag-ibig, miss? Tumango siya. Ano pa bang dahilan ng pag-inom mo, sir? Narinig din kita na may sinasambit kang pangalan ng babae. Tali... basta narinig ko yun. Yes. I can't blame you. Ang dami kong iniisip kanina. Tama ka na binabanggit kong pangalan ni Talisha. Sagot nito, napakagat siya sa labi. Mas weird din yata na marinig iyon sa bibig nito. Bakit ba ang tagal mong umahon kanina? Akala ko tuloy. Huminga siya ng malalim, hindi na kayang tapusin ang pangungusap. Gusto ko lang ng peace of mind kanina. Kapag nasa ilalim ako ng tubig, nawawala mga iniisip ko. Parang nagre-refresh ang utak ko. Paliwanag nito kaya medyo napahiya siya. Hindi naman pala ito magpapatiwakala. Naiintindihan kita. Ganun talaga kapag babae ang problema. Anya na tinawanan nito. Si Talisha, babae nga siya. Wika nito. Napaisip siya at kinausap ang sarili. Tama ang hula ko. Broken, pero si Talisha ay aso. Namatay siya kahapon. Dugtong nito kaya napaso siya sa iniinom niyan siya. Ano? Gulat na sigaw niya. Napatayo pa siya. Hey, calm down. Umupo ka ulit. Pagpapakalma nito sa kanya. Sumenyas pa ngunit hindi niya ito sinunod. Ang pangat ng pangalan. Sa dami ng pangalan, Talisha pa. Sa lubong ang kilay na tumayo ito at tinitigan siya. What's wrong with you? Hindi niya ito pinansin. Tinanggal niya ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Basta na lang niyang itinapon iyon sa mesa at nag-walk out. Hey, miss, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ewan ko sa'yo. Malalaki ang bawat hakbang ni Talisha. Nakabalik siya sa kwarto niya. Himalang nahanap niya yun. Marahil ay sa bugso ng damdamin. Ang ganda-ganda kasi ng pangalan niya. Tapos, kapangalan lang pala niyang namayapa nitong aso. Ganun na ba ka-common ng pangalang Talisha? Oh, Talisha, kanina pa kitang hinahanap. Wait, bakit basang-basa ka? Sulpot ng kanyang kaibigan. Binigyan siya nito ng bimpo na dinampot lang sa kung saan. Yung boss mo may saltik sa utak. Akala ko magpapakamatay. Tapos iniiyakan lang pala niya yung aso niyang kapangalan ko. Reklamo niya. Para siyang batang nagdadabo. Natawa sa kanya si Joanna. Si Sir Kenji. Oo, tama, Talisha ang pangalan ng aso niyang namatay. Nagka-baby kasi yon tapos nagkasakit.
Kalimutan mo na nga, wala ka ng kapare sa pangalan ngayon dahil wala ng asong si Talisha. Oh, shut up, Joanna. Asik niya rito, nagdadabog na tinungo niya ang banyo. Tanging malakas sa tawa na lang ang maririnig sa apat na sulok ng kwartong yun. Samantala, salubong pa rin ang kilay ni Kenji Takahashi. Nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa nangyari kanina lang. Hindi niya alam kung bakit nagalit na lang bigla ang dalaga. Hindi naman niya ito inaway, ni hindi niya pinagalitan nung sinabihan siyang bigo sa pag-ibig at magpapakamatay na. Sa edad na 30, buo pa rin ang pananampalataya niya sa buhay. Para sa kanya, ang pagpapatiwakal ang napakalaking kasalanan, isang bagay na kailanman hindi niya pinag-isipan, kahit sa pinakamadalim niyang gabi. CEO siya ng Takahashi Hotel, isang prestihiyosong establishmento na matagal nang namamayagpag sa industriya ng hotel at hospitality. Kilala hindi lamang sa bansang Japan, kundi maging sa ibang panig ng mundo dahil sa kanilang mataas na antas ng serbisyo at engrandeng pasalidad. Nang maalala niya ang dalaga ay hindi niya napigilan ng matawa. Ngunit ewan niya kung bakit bigla na lang din siyang natuwa nang hindi ito nagdalawang isip na tumalon sa tubig upang sagipin siya. She's something. Naiiling na pahayag niya. Hinubad na niya ang basang damit para makapagpalit na rin siya at makapagpahinga. Kinabukasan, maaga siya nagising. Sa dami ng ininom niya ay walang duda na may hangover siya ngayon. Nagkakape na siya nang pumasok si Joanna, ang caregiver ng Lola Patricia niya. Kasama na nito ang babaeng weirdo. Pinasadahan niya ito ng tingin. Nakasuot na ito ng uniform bilang isang kasambahay. Ngunit parang hindi bagay dito ang suot nito. Maganda kasi ito. Bilugan ang mga mata. Matangos ang maliit na ilong. Walang kolorete sa mukha. Fair skin at maayos ang pagkakapusod ng itim na itim nitong buhok. Good morning po, Sir Kenji. Si Talisha Sariago ho pala. Siya yung kaibigan ko na tinutukoy ko. Ani Joanna at umawang ang labi niya sa gulat. Nang tignan niya ang babaeng Talisha palang pangalan ay nag-iwas ito ng tingin. Parang inirapan pa yata siya. Talisha, now I know the reason kung bakit bigla ka na lang nagalit sa akin kagabi. Kapangalan mo pala, ako po si Talisha Sariago. Mas mainam po na tawagin niyo na lang akong Yaya. Mas maganda pa ho yun, sir. Malumanay na putol nito sa kanya, nakatungo pa ang ulo. Talisha. Sambit niya sa pangalan nito. Yaya po, Yaya na lang po. Pagtatama nito sa kanya, mariin ang pagkakasabi, napangisi siya. Di ba't pangalan mo naman yun? Bakit kita tatawaging Yaya? Tanong niya, matapang na sinalubong na siya nito ng tingin. Kapag Talisha pong itatawag niyo sa akin, ay baka isipin ko po na aso ang tingin niyo sa akin, sir. So I suggest po na, Yaya na lang kung pwede. Magalang na paliwanag nito. But you're not the type of cute that makes me think of my pet when I call you Talisha. Mas maganda ka, miss. Pagbibigay niya ng compliment dito dahil iyon talaga ang nakikita niya. Sir, ito po yung resume ni Talisha. Singit ang caregiver ng lola niya. Inilapag nito ang puting folder sa ibabaw ng mesa, kaya dinampot niya yon. Tumayo si Kenji mula sa kinaupuan niya, sinanyasan niya ang dalaga. Follow me, Miss Talisha. Yaya. Makulit ang pagtatama nito sa kanya. Nakita pa niya ang pagsiko ni Joanna sa kaibigan nito. Okay, Yaya. Labas sa ilong na wika niya. Lumabas siya mula sa kusina. Nakiramdam lang siya kung susunod sa kanya si Talisha. Diretso sila sa pool area. Nauna siyang umupo doon bago niya binuklat ang folder. Napatas ang kilay niya sa ganda ng credentials nito. Napako lang ang kanyang tingin sa status nito. So, you're single, Miss Sariago. Napatas ito ng kilay. Nang gayahin niya ang reaksyon nito ay pilit na ngumitito sa kanya. Yes, Sir Kenji. Magalang na sagot ito. Napatango-tango siya. Ibibigay ko na lang sa iyo mamaya ang kontrata. May kailangan pa akong puntahan ngayon. Aniya, sinipat niya ang relong pambisig. Ngayong araw ay bibisitahin niya ang bagong puppies ng namatay niyang aso sa vet clinic. If you don't mind, pwede bang sumama ka muna sa akin? Po? Saan naman po? Naguguluhan na tanong nito. Sa vet clinic, sagot niya.
Hindi naman ito nag-usisa pa at sumama na lang sa kanya. Sa kabilang banda ay pinasadahan ni Talisha ng tingin ng lugar. Nasa loob na sila ng vet clinic. Sa gilid ay may mga upuan para sa mga pet owners at may maliit na mesa na may magazines at flyers tungkol sa pet care. Sa pader naman ay may mga pictures ng mga hayop na ginamot na doon. May mga aso, pusa at iba pa. Kita rin ang ilang shelves na may pet products tulad ng shampoo, vitamins at pagkain. Kenji, my friend! Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Isang babae iyon. Maganda ito at halatang Japanese. Mas singkit lang ang mga mata nito sa boss niya. Nag-usap ang mga ito na hindi na niya naiintindihan pa. Napapansin niyang ilang beses na pagsulyap ng doktora. Tanging ngiti na lang ang nagagawa niya. Mukha rin naman itong mabait. Talisha, come here. Narinig niyang tawag sa kanya ni Kenji. Napaismid siya. Sinabi na niya kanina na yaya na lang ang itawag sa kanya. May buhat-buhat na itong dalawang tuta. Parehong puti ang kulay. Papis ito ni Tali. Binalingan siya nito. Lumobo lang ang pisngi ng lalaki sa pagpipigil ng tawa. Please lang po. Mahina niyang sabi na ikinatawa nito. Napansin niya na hindi pala ito isnab. Palangiti pa nga. Tapos parang feeling close din. Kung tutuusin ay ngayon lang sila nagkakilala. Pero kung makaasta ito ay parang magkaibigan na sila o sadyang ganun lang ang personality nito. 3 years nang nasa akin ang alaga ko. Kaso nagkasakit siya. Buntis na siya noon. Mabuti na lang at ligtas ang papis niya. Pomeranian yan. Pagkukwento nito, kahit hindi naman siya curious sa nangyari, mas interesado siyang malaman kung bakit Talisha ang pangalan ng alaga nito. Bakit po pala isinama niyo ako dito, Sir Kenji? Pagbabago niya ng topic, mukha naman kasing hindi siya kailangan doon. Since baguhan ka lang, pwede bang ikaw na muna mag-alaga sa kanila? Ito na muna magiging trabaho mo. Akma nitong iaabot sa kanya ang tuta nang umiwas siya, kumunutan noon ni Kenji. I don't hate puppies, Sir Kenji, pero hindi po ako mahilig dyan. Hindi ko po alam kung paano sila alagaan. Huwi ka niya. Sa kanilang magkakapatid, ay si Tio lang ang mahilig sa aso. Oh, I see. Tumango ito, hindi na siya pinilit. Sorry po. Paghingi niya ng paumanhin. Nagkibit-balikat ito. Ayos lang, I understand, Alicia. Napatingin siya sa dalawang tuta na mahimbing na yata ang tulog. Bakit po pala Talisha naisip mong ipangalan sa dati mong alaga, Sir Kenji? Akala ko talaga tao si Talisha. Yes, she is. Nakaupo siya sa tabi ko't kinakausap na ako. I actually get the name Talisha from your friend. Narinig ko siya 3 years ago. Kausap ka yata over the phone. I already liked the name back then. So I named my dog after you. But I usually call her Lisa, so huwag ka na magalit kapag tinatawag kitang Talisha. Napanguso siya sa paliwanag nito. Liz naman pala talaga nickname ng aso. Sorry kung nakita mo ko na parang nasira ng bite kagabi. I just love my Talisha. Napaubo ito. Kitang-kita niya ang pagpula ng tenga at leeg nito. Okay lang, Sir Kenji. Alam ko naman po na yung aso ang tinutukoy niyo. Nahiyang umiti ito bago nagsalita. Tara na, ibabalik na kita sa bahay. Sir Kenji, tao po ako hindi aso. Dapat ihahatid po, hindi ibabalik. Parang kinuha mo lang ako dito sa pet clinic ah. Nakangusong sabi niya na tinawanan lang ng lalaki. Pagdating nila sa mansyon ay naunang bumaba si Talisha mula sa sasakyan. Bago niya sinarang pinto ay tinigdan pa niyang kanyang boss. May kailangan ka pa, Talisha? Nagtataka lang po ako, sir. Ang sabi sa akin ni Joanna ay mabait ka. Pero tahimik ka daw at hindi namamansin. Ikiniling pa niyang kanyang ulo para mas makita niya ang reaksyon nito. Ano ba napansin mo, Talisha? Taliwas ba sa sinabi ng kaibigan mo? Naaliw na tanong nito. Tama po. Madaldal ka rin po pala. Tapos palagi nakangiti. Wika niya. Ganito ako kapag komportable ako sa isang tao. Ngumiti pa ito. So siguro talagang tingin mo sa akin, sir. Komportable ka sa akin kasi akala mo nabuhay ulit si Liz. At sa katauhan ko pa. Sumimangot siya kunwari. Natawa ang lalaki. Silly, pumasok ka na. Papasok pa ako sa trabaho. Paalam nito at doon lang siya natauhan. Hindi niya naisip na baka busy ito. Ay, sige po, ingat kayo.
Anya at isinaranan niyang pinto ng kotse at patakbong pumasok sa loob ng mansyon. Sinalubong siya ni Joanna, kasama nito ang lola ni Kenji. Nagpakilala na muna siya dito bago siya tumulong sa mga kasamahan niyang may kanya-kanyang ginagawa. Sa unang linggo niya sa ibang bansa ay talagang na-homesick siya. Sanay siya na lagi nakikita ang mga kapatid, lalo ng kambal niyang pamangkin. Ngunit para sa kanyang pamilya ay magtitiis na muna siya. Masasanay din naman siguro siya. Napalapit din siya sa boss niyang Chinito. Parang kaibigan na nga niya ito. Dahil iyon sa pagiging feeling close ng binata. Kaya sa halip na boss din ang trato niya dito ay parang magbarkada lang sila. Araw ng Sabado, kapag ganong araw ay nasa bahay lang si Kenji. Pero kaharap pa rin niya ang nakabukas niyang laptop. Wala naman siya masyadong ginagawa kundi magbasa lang ng reservation report. Tumaas ng 12% ang occupancy rate nila this month kumpara nung nakaraang buwan. What if magkakaroon kami ng bagong branch pero this time ay sa Pilipinas na? Tanong ni Kenji sa kanyang sarili. Napatingin siya sa cellphone niyang umiilaw sa ibabaw ng mesa. Nang makita kung sinong tumatawag ay napaismid siya. Ano na naman kayang kailangan ni Sabi sa akin? Isinara na muna niya ang laptop, hinubad niya ang kanyang t-shirt at lumusong sa tubig. Pabalik-balik na siya sa pagdadive nang mahagip ng paningin niya si Talisha. Dahan-dahan niyang ipinatong ang magkabilang siko sa gilid ng pool habang ang katawan niya ay bahagyang umaahon mula sa tubig. Sinundan ng mga mata niya ang bawat hakbang ng dalagang papalapit. Bit-bit nito ang isang tray. Nito mga nakaraang araw ay palaging maganda ang mood niya, lalo na kapag nakikita niya si Talisha. Nagdala ko ng snack mo, Sir Kenji. Ang boses ng dalaga ay talagang natural na malamyos. Dito mo ilagay mo, Talisha. Marahan niyang utos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Nakinuha niya lang ang pangalan nito para ipangalan sa namayapan niyang aso. Tapos makikita pala niya sa personal ang totoong may-ari ng pangalan. Umahon siya at naupo sa poolside. Upo ka muna, samahan mo ako dito. Iminuwestra pa niya ang space sa tabi niya. Haharapin mo ko ng nakaganyan ka, sir? Naaliw na tanong ng dalaga sa kanya. Bakit ayaw mo? Libreng show na to, miss. Ibinalandra pa niya ang nagmamalaki niyang katawan na talaga namang may maibubuga. Alagang gym siya. Sus, huwag ako, sir. Umiling ito, may inabot na bimpo at ibinigay sa kanya. Takpan mo yan para hindi ako nadidistract. Doon siya napahalakhak. Sa katunayan, iba si Talisha sa mga babaeng nakilala niya. Napaka-professional nito. Umupo na ito sa tabi niya. Ilandang kalanlayo niya dito. Kinain na niyang hinanda nitong egg sandwich at juice. Pansin ko lang, sir, mahilig ka pala talagang tumambay dito sa pool. Tapos kahit Saturday, nagtatrabaho ka. Hindi ba uso sa iyong pahinga? Curious na tanong ng dalaga. Nagpapahinga naman ako Habang nagbabasa ako ng report ay nakaupo lang naman ako dyan. Tapos eto nga't nakapag-dive pa ako sa tubig. Paliwanag niya na may kasama pang aksyon. Napatango-tango sa kanya ang babae. Pero bakit nga pala lagi kang tambay dito? May kanya-kanya tayong comfort zone, right? Yung lugar kung saan tayo komportable at panatag. This is mine. It's peaceful here and I can relax. Nakita niya napangiti ito. Satisfied na marahil sa sagot niya. How about you? Ano ang comfort zone mo? Tao. Tipid na sagot nito. May naisip siyang joke, kaya nginitian niya na malapad si Talisha. Ako ba yun? Natawa ito na malakas. Asa ka? Paano naman kita magiging comfort zone? Wala pang isang buwan tayo nagkakakilala, no? Kidding aside. Pero sino ba yun? Alam kong single ka pa. Don't tell me may boyfriend kang naiwan sa Philippines. Medyo na mait ang boses ni Kenji. Tila ayaw niya sa ideyang may boyfriend na ito. Wala. Sinabi ko na sa iyo, Sir Kenji. Trabaho at pamilya lang ako. May pinapaaral pa ako. Kitang-kita niya kung paano nang-slap ang mga mata ng dalaga. Kaya ka hindi nagkaroon ng boyfriend dahil busy ka sa pagtatrabaho at sa pamilya? Pwedeng oo, pwede ring hindi. Hindi naman ibig sabihin na wala akong time na magka-love life ay dahil busy ako. Siguro wala pa akong napupusuan? Tila hindi siguradong sagot ito. Lahat ng workaholic ay ganun ang dahilan, Tanisha. Ikaw, 30 ka na, wala kang balak mag-settle down, sir?
Wala ka bang girlfriend? Dapat sa ganyang edad mo, may anak ka na. Hindi niya mawari kung nagbibiro lang ito. Pero sumagi sa isip niya si Sabi. Ipinilig niyang ulo niya. Ayaw niyang maalala ito. Hindi naman ako nagmamadali. At ang pagpapakasal ay pinag-iisipan ng mabuti. Kailangang paglaanan ng oras bago ka magpasya. Mahirap na kapag hindi nag-work ang relasyon ninyo at mauwi lang sa hiwalayan. At hindi ba saya ng edad para magpakasal ka na agad-agad? Porket lagpas kalendaryo ka na, mamadaliin mo na rin ang pagpapakasal? Di ganun. Tama ka, sir. Nadali mo ako dyan ah. Naiiling na komento nito. Binigyan niya ito ng sandwich. Dalawa naman kasi ang hinanda nito. Salamat. Sa haba ng sinabi mo, nagutom ako sa pakikinig. May sense of humor ang babae. Isa iyon sa nagustuhan niyang ugali nito. Kapag kasama niya araw-araw ang dalaga, ay nakalilimutan niya ang pagluluksa niya sa kanyang alagang aso. Pagkatapos kumain, ay bumalik siya sa pagdive sa tubig. Naramdaman niyang pinapanood siya ng dalaga. Sinadya niya lumubog sa ilalim, hindi dahil gusto niyang taputin ulit ito. Lumangoy siya palapit dito at umahon sa mismong tapat ni Talisha. Nagulat ito, napatili pa. Sir Kenji, ano ka ba? Reklamo nito. Nakita niya kung paano nanlaki ang bilugan nitong mga mata. Inestretch niya ang braso para hilahin siya dito paangat. Nag-aaya ka maligo? Umiling si Kenji. Aaho na ako. Tumayo ang dalaga. Hahawakan na sana nito ang kanyang kamay nang bumawi ito. What? Napapanood ko na to sa mga k-drama, sir. Kapag tinulungan kita, baka akong hilahin mo. Natawa siya sa pagiging advance itong mag-isip, ngunit binigyan din siya nito ng ideya. Tanisha, hindi naman ako Koreano, so help me. Napaisip pa ito tuluyang nagpadaop ang kanilang mga palad. Alam niyang hindi lang siya nakakaramdam nun. Ang tila boltahe ng kuryente na dumadaloy sa kanilang ugat. Malakas naman ang hinila ni Talisha si Kenji upang tulungan itong makaahon, kahit hindi niya naman masyadong naramdaman ang bigat ito. Napatingala pa siya dito. Bibitawan na sana niyang kamay ng binata nang bigla na lang siyang hinapit sa baywang. Yumapos sa magkabila nitong braso sa kaniya. Nawala ang kanyang ngiti nang sinadya nitong lumubog kasama siya, kaya muli siya napatili. Hindi naman siya nito binitawan. Isa pa, hindi rin naman siya lalayo sa katawan ng binata. Yumakap nga agad siya. Humagalpak ng tawa si Kenji na makaahon sila. Napahilamos siya at malakas na hinampas ito sa dibdib. Hindi ba ganun ang mga napapanood mo? Hindi yung literal na, hinihila talaga? Natatawan sabi pa nito. Ang isang kamay ay nakasuklay sa basa nitong buhok. Nasundan pa ni Talisha ng tingin kung paano tumulo ang tubig pababa sa leg nito at sa matipuno nitong balikat. Nakita na naman niya ulit ang nagmamalaki nitong abs. Napalunok siya at napatingin sa ibang direksyon. Lalayo na sana siya nang naalala niyang nakahawak palang isa nitong braso sa kanyang bewang, na tila ayaw siyang pakawalan. Nakakainis ka, sir. Nabasa na tuloy ako. Naiiritang sabi niya. Tinapik-tapik niya ang kamay nitong nasa bewang pa rin niya, kaya agad siya nitong binitawan. Nauna itong nakakayat sa poolside. Ito naman ang naglahad ng kamay. Nang may maisip din siyang kalukuhan, ay tinanggap niya ang kamay ni Kenji. Plano niya sanang hilahin din ito, ang kaso nakita niyang pagnisi ng binata at buong puwersa siyang hinigit ito pataas. Alam ko kung anong plano mo. Nakangisi nitong sabi. Hindi na lamang siya umimik pa. Kinuha nito ang tuwalya at sinampay sa balikat niya. Go, magpalit ka na para hindi ka magkasipon. Malamig pa naman ngayon. May araw ka rin sa akin, Sir Kenji. Banta niya sa lalaki. Sinenyasan pa niya ito gamit ang dalawang daliri niya na itinuro ang kanilang mga mata. I'll wait for that day, Talisha. Napairap siya. Pumasok na lang siya sa loob para makapagpalitan ng damit. Hindi naman siya nagalit sa ginawa nito. Aminado siyang natatawa siya sa kalokohan ni Kenji. Bawas-bawasan niya sana ang pagiging maloko niya. Sa halip na trabahong inaatupag ko dito, baka mahulog ako sa kanya nang wala sa oras. Mahinang sambit niya habang naglalakad papasok. Ganon lagi ang routine nila ni Kenji sa sumunod na mga araw. Nasasanay na rin siya minsan. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman na alam niyang bawal. Nagkatotoo ang sinabi niya, hindi na niya namalayan na hulog na pala siya sa binata sa ganon lang kaikling panahon. Hindi rin siya sigurado kung ano ang tingin sa kanya ni Kenji. Ngunit nararamdaman niya, special na rin siya dito.
Ngayon ay nasa private resort sila na pagmamayari din ng pamilyang Takahashi. Gusto kasi ng lola ni Kenji na makabanding ang apo. Siyempre, isinama na rin silang mga kasambahay. Talisha, mami! Napasimangot siya. Binaningan niya si Kenji. Buhat-buhat ito ang dalawang aso na pinangalanang Briar at Sophie. Last week pa nito kinuha mga yon sa vet clinic para alagaan. Tigilan mo ko, Sir Kenji ha. Wala akong anak na aso, no? Masungit na sabi niya. Natawa lang si Kenji sa kanya. Ayaw mo bang maligo sa dagat? Ang fresh ng tubig. Anito, ibinalik nito sa crate ang dalawang tuta. Maliligo, sagot niya. Dahan-dahan na siya naglalakad palapit sa tabi ng dagat. Nasa kabila ang kaibigan niya si Joanna kasama ang iba. Sando at shorts ang suot niya. Kahit outing pa yon ay hindi siya maglalakas ang loob na magsuot ng bikini. Sumunod sa kanya si Kenji. Siya naman ay pilit na lumalayo. Dali siya, malalim na sa parteng yan. Paalala nito sa kanya nang mapansin ang paglayo niya. Bakit kasi nandito ka? Doon ka sa kanila, Sir Kenji. Anya, umiling lang ito at nagpumilit na lapitan siya. Fine, huwag ka na lang mas lumayo pa. Sige ka, kapag tinangay ka ng alon, hindi kita sasagipin. Mahinahon na sabi nito, kusa na itong umatras. Naalala niya kung anong ginawa nito sa kanya sa swimming pool, kaya ito na rin ang tamang oras para makaganti siya sa lalaki. Kunwari ay pinulikat siya, dahan-dahan siya lumubog. Sir Kenji, tulungan mo ko! Sir Kenji! Sigaw niya, hindi naman nagdalawang isip si Kenji. Lumangoy ito padapit sa kanya. Akala nga niya ay makakaganti siya, pero masyadong matalino ang binata. Hindi ito naniniwala na nalunod siya. Hinila pa nito ang paa niya sa ilalim. Nagpupumiglas tuloy siya, pero itinayo din naman siya nito. Nakakainis? Akala ko makakaganti na ako. Reklamo niya. Sinaman niya ito ng tingin. Try harder, love. Mapang-inis na sabi nito. Inirapan niya ito at ang tanging nagawa niya ay sabuyan nito ng tubig dagat. At syempre ay hindi rin ito nagpatalo. Hanggang sa nagkabulan na silang dalawa na parang bata. Nang makaramdam ng pagod si Talisha at Kenji, ay bumalik sila sa cottage. Tangin sila na ng dalawa na iwan sa dalampasigan. Kanina pa kasi nagsipasok ang mga kasama nila, pati ang abuela ng binata. Pahingi, Talisha. Ibinigay niya dito ang hawak niyang paper plate. Subuan mo ko. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ipapaalala ko lang sa iyo, Sir Kenji. Hindi po tayo magjowa para subuan kita. Kumain ka na lang dyan. Anya habang itinuturo ang spaghetti. Para nagpapasubo lang eh. Gusto mo bang i-level up na lang natin ang relasyon natin, Talisha? Bahagya pa siya nitong niyugyog gamit ang balikat ito. Kumunot ang noon niya. Pinagsasabi mo, sir? Gusto kong ugali mo. Paano mo ko kausapin? The way you always manage to treat me with respect kahit nagbibiruan tayo. Well, dati nga akong call center agent. Normal na yun sa akin, Sir Kenji. Tugon niya dito. Tumango-tango ito. You're attractive and I like you being like that, Talisha. No wonder na nakuha mo agad ang loob ko. Sa puntong yon ay bumilis ang tibok ng puso niya. Nang tignan niya ang reaksyon ng binata, ay diretso na siya nitong tinititigan sa kanyang mga mata. Parang nanghihipnotismo ito at may kakaibang kislap siya nakikita sa singkit itong mga mata. Hanggang sa dahan-dahan lumapit ang mukha nito sa kanya. Pinayaan niyang dampian siya nito ng halik sa labi. Sir Kenji. Bulong niya sa pangalan nito pagkatapos pakawalan ng labi niyang namamanhid agad. Ramdam niyang kiliti sa kanyang tiyan. Tumataas din ang balahibo niya sa batok. Nang inulit ito ang halik, ay nagpaubaya siya. Dahil tila may naguudyok sa kanya na halikan nito pabalik. Marahil nga ay pareho lang sila ng nararamdaman. Doon nagsimula ang sinasabi ni Kenji na level up relationship. Nangako ito na hindi babanggitin ang salitang label. Ang gusto ni Talisha ay umakto sila na mag-boss lang. Ngunit kapag silang dalawa naiiwan sa comfort zone ng binata, ay lumalabas kung ano ang totoo nilang relasyon. Hindi nila akalain na magtatagal pala sila ng 2 taon ng ganoon. Kasalukuyang isinasalansa ni Talisha ang mga pinggan na katatapos nilang hinugasan at punasan. Naramdaman niya ang vibration ng kanyang cellphone. Akala niya ay mga kapatid niyang tumatawag. Pero si Kenji lang pala ang partner niya. Iyon ang tawag niya dito.
Love, susunduin kita mamaya. May reservation ako sa restaurant. Kakain tayo sa labas. Bunga dito na sinagot niya ang tawag. Walang paligoy-ligoy. Pupuslitan naman tayo mamaya? Nakangiwi niyang tanong. Madalas na nilang ginagawa yon at hindi pa man sila nahuhuli. Yes, sorry love. Gusto ko lang kitang itreat ng Japanese food. Para naman masanay kita sa pagkain namin dito. Sabi nito mula sa kabilang linya. Pero mas bet ko pa rin ang Filipino dish. Kahit sino naman ay hanap-hanapin yun eh. Wika niya. Mabuti na lang at pinay ang tagaluto ng pamilyang Takahashi kaya nakakakain pa rin siya ng lutong Pilipino. Pwede ko namang i-cancel ang reservation. Lilipat na lang tayo. Umiling siya kahit hindi naman siya nakikita nito. Wag na, ayos lang naman. Sige na, ibaba mo na ang tawag. Maghahanda pa ako mamaya. Naglakad na siya palabas ng kusina. See you later, love. Anito, talagang malambing ito kung makipag-usap sa kanya. Napangiti na lang siya. Wala pang takdang oras sa susunduin siya ni Kenji ay may dumating na bisita sa mansyon. Nagtataka na patingin si Talisha sa magandang babae at sa bitbit itong pulang maleta. Napatingin ito sa kanya. Where's Kenji, Yaya? Tanong nito. Ang boses ay hindi malamyos o mainit, parang tunog nagsusungit. He's working, ma'am. Magalang na sagot niya dito. I see. Pakidalang maleta ko sa kwarto niya. Utos ito. Pinay din pala katulad niya. Teka, sandali nga lang. Sinulit siya? At ano raw? Tama ba yung narinig ko na dali ng maleta niya sa kwarto ni Kenji? Mahinang tanong ni Talisha sa kanyang sarili. Sa tingin ko naman naiintindihan mo ko, di ba, Yaya? Mula sa Pilipinas sa mga katulong dito ng fiancé ko. Pinagtaasan pa siya nito ng kilad. Sa ugali pa lang ng babae ay talagang likas na maldita na ito, pero hindi yun ang higit niyang napansin, kundi ang salitang fiancé. Yes, ma'am. Ako na pong bahala. Natatarantang sabi niya kahit naninikip ang dibdib niya sa kaalaman na may fiancé pala si Kenji. Nagtitimpi lang siya. Pinili na muna niyang maging kalmado upang hindi sumabog ang kanyang emosyon. Sinunod niyang inuutos ng babae. Wala siyang kaalam-alam na hindi pala talaga single ang binata. Kung ganun, ginawa lang pala siya nitong other woman. Matapos dali ng maleta nito sa kwarto ni Kenji ay agad siya lumabas. Samantala, ipinark ni Kenji ang sasakyan niya sa labas ng gate nila. Inalabas niya ang cellphone para sana tawagan si Talisha, ngunit may kumatok sa bintana ng kotse. Agad niyang binuksan ang pinto at bumaba. Love. Hahalikan sana ni Kenji sa pisngi ang dalaga nang sinampal siya nito na malakas. Talisha, what's wrong? Madilim sa puwesto nila dahil gabi na rin. Malamig ang simoy ng hangin. Napansin niya na naka-uniform pa rin ito. Walang hiya, Kenji. Galit at tugon nito. What? What happened? Bakit bigla-bigla ka nalang nagagalit sa akin? Kalmadong tanong niya. Kahit clueless siya sa nangyayari ay gusto niya itong kausapin sa mas mahinahon na paraan. Kahit humahapdi ng pisngi niyang sinampal nito. Masaya ka bang paglaruan ako ha? Alam mo ba kung anong nalaman ko ngayon? May fiancé ka. At ako'y ginawa mo lang na kulasisi mo. How dare you, Kenji? Pinaghampas siya ng dalaga sa dibdib, ngunit siya ay natulala. Paano nalaman ni Talisha tungkol doon? Hindi naman niya sinabi iyon dahil alam niyang hindi na iyon importante pa. Hey, love, hayaan mo ko magpaliwanag. Pakiusap niya habang hinuhuli ang mga kamay nito subalit umiiwas ito sa kanya. Gasgas na rin ang mga ganyan linya mo. Kayo mga lalaki, puro na lang kayo paliwanag pagkatapos niyo kami lokohin. Asik nito. Lahat ng kalalakihang nananahimik ay nadamay pa. Umawang ang labi ni Kenji. Ibang kaso naman kasi ang nangyari sa kanila ni Talisha at hindi niya ito niloloko lang. Pero ang pagiging kalmado niya ay parang bulkan na sumabog na lang din. Hindi niya kasi matanggap ang panunumbat ito. At kayo mga babae din ay ayaw man lang pakinggan ang mga paliwanag namin kaya nauwi sa hiwalayan ng relasyon. Puro kayo galit, sigaw, sumbat. Nagtaas baba ang kanyang dibdib. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtaasan niya ito ng boses. Kasi mga sinungaling kayo. Kapag hinayaan namin na magpaliwanag kayo, panibagong kasinungalingan na naman ang sasabihin ninyo. Sa tulong ng ilaw sa poste sa labas, ay kitang-kita niya kung paano namula mukha ng dalaga dahil sa galit. At nakikita niya rin ang pagtulo ng mga luha nito.
Noon siya natauhan. Nakipagsabayan pa siya sa init ng ulo nito sa halip na pakalmahin nito para makausap niya na mahinahon. Love, sorry, okay. Pero pwede bang ibahin mo ako sa kanila? I want to explain my side. Please hear me out. Pagmamakaawan niya. Nilapitan niya ito tulad itong nagawa ng yakapin niya. Ayoko! Maloloko ka, sinungaling! Malamig na sabi pa rin ito, pilit itong itinutulak siya palayo. I swear, I never lied. Talisha, why don't you trust me, love? Nabasag agad ang boses niya. Hindi niya kayang mawala sa kanya si Talisha. I just didn't tell you about her. Hindi mo sinabi kaya hindi ka nagsinungaling. Anong kalokohan logic yan? Ayoko na, Kenji. Tapusin na natin to. Nanghina agad siya sa sinabi nito. No, you can't do this to me, love. Hindi kita niloloko lang. And about Sabi, she's not my fiancé. I proposed to her 2 years ago but she rejected me. Talisha. Nang malakas siyang itinulak nito ay napaatras na siya. Nakawala na ito sa mga bisig niya. The fact na may tinatago ka sa akin ay nagsinungaling ka pa rin, Kenji. At anong nireject? Kung nireject mo, bakit siya nasa kwarto mo ngayon? Kaya pala hindi mo masabi-sabi kung bakit may tumatawag sa'yo na hindi mo masagot kapag kasama mo ko? We should stop this. Uuwi na ako sa Pilipinas. Sigaw nito, saka siya tinalikuran. Maagap niyang nahaklit ang braso ni Talisha. Marina siniil niya ito ng halik sa labi. Ramdam niyang natigilan ito. I love you, Talisha, and I can't lose you. I can't love. Mangyak-ngyak na sambit niya. Muli niyang niyakap na mahigpit ang babae. Naririnig pa rin niya ang paghikbi nito. Pareho silang nasasaktan, ngunit parang susuko na agad ito. Gusto ko nang umuwi sa amin. Ayoko na dito, Kenji. Ayoko na. Hayaan mo na ako umalis. Ayoko na dito. Ayoko na. Sambit nito. Sumisikip tuloy ang dibdib niya. Ganoon na lang ang bibitawan na agad siya nito. Kahit ayaw ni Kenji na pakawalan si Talisha at hayaan itong umalis, ay hindi na niya pinigilan pa. Galit pa ito. Saka na niya susuyuin kapag malamig ng ulo at aayusin pa niya ang problema niya kay Sabi. Kinausap niya kinabukasan sa Sabi. Hindi siya umuwi ng nagdaang gabi. Nagpalipas siya ng gabi sa hotel. Nakangiting lumapit ito sa kanya, nang akma siyang hahalikan sa pisngi ay umiwas siya. I thought tapos na tayo, Sabi. You turned down my proposal 2 years ago. So, what brought you here? Malamig niyang tanong. Prenteng umpo na lang ito sa couch ng opisina niya sa kanilang mansyon. Para tanggapin ang marriage proposal mo, Kenji. Hindi ba dapat ay maging masaya ka? Nandito na ako. Huwi ka nito. You know what, Sabi? Nagsasayang ka lang ng oras mo dito. I'm already committed to someone else. Please, leave kung ayaw mong kaladkarin ka ng mga tauhan ko palabas. Walang emosyon na taboy niya sa babae. Sana lang ay huwag itong magpumilit. Kusa na akong pumunta dito, Kenji. Tapos sasabihin mo pa yan sa akin? Nakahanap ka agad ng bagong pakakasalan? Panunumbat nito. Napatayo na rin. Malinaw sa mga mata nito ang gulat sa kaalaman na may iba na siyang gusto. Seriously, Sabi? Hindi mo ba magets? 2 taon na nakalipas. Ano akala mo? Ikaw lang babae sa mundo? Pagkatapos noon ay siya nang kusang lumabas mula sa opisina niya. Sumigaw pa ang babae. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Itinuloy pa rin ni Talisha ang pag-alis at umuwi talaga siya sa Pilipinas nang walang pasabi sa mga kapatid niya. Ang kaibigan niya si Joanna ang nag-asikaso sa lahat. Sa katunayan ay re-renew pa sana ang kontrata. Mag-extend siya ng 1 taon, ngunit nagbagong isip niya. Sa laki ng sahod niya ay nakapag-ipon naman siya. Sa tingin niya ay pwede na rin silang makapagpatayo ng negosyo. Finally, nakauwi na ako. Malaya siya nakapasok sa gitang bahay nila. Nang pihitin niyang seradura ay kumunot ang noon niya. Ay naku Tala, hindi ba't ilang beses na kitang sinabihan na mag-lock ng pinto? Basta na lang din siyang pumasok sa loob. Nadatan niyang nakababatang kapatid niyan si Tala. Nanlalaki ang mga mata nito. Ate? Oh my God! Hindi ka man na nagsabi sa amin na uuwi ka na pala? Dinambagad siya nito ng yakap na halos hindi na siya makahinga pa. Teka lang Tala, nahihilo ko sa'yo eh. Maupo nga muna tayo. Usal niya, kanina habang nasa biyahe pa siya ay masama ng pakiramdam niya.
Nahihilo din siya, kaya mas gusto niya nakaupo lang. Sabi mo sa amin ni Tio, mag-extend ka pa ng 1 taon ate. Anyari ba? Usisa ni Tala sa kanya. Ay, gusto ko magpahinga Tala. Pagod ako. Mamaya na kita chichikahin. Teka, nasan pala si Tio? Tanong niya, napatingin siya sa malaking krib ng kambal. Si Tio, bago pa matapos ng kanyang kapatid ang sasabihin, ay bumukas ang front door. Pumasok ang hinahanap niya. Ate Tala, nandito na ako! Anunsyo nito, may bitbit ng malaking eco bag, napahinto ito na makita siya. Ha? Ate Talisha? Hindi ba ako namamalikmata lang? Natawa si Talisha. Ibinuko niya magkabila niyang braso. Patakbong nilapitan siya nito sa yumakap. Muli silang nagkasama-samang magkakapatid. Ngayon ay sigurado na siyang hindi na ulit sila magkakahiwalay pa. Wala pang 1 linggong pananatili niya sa bahay nila ay nalaman niyang nagdadalang tao siya. Pareho naging kapalaran nila ng kanyang kapatid na si Tala. Ngunit blessing naman ang pagkakaroon ng anak. Hindi niya iyon pinagsisisihan. Ang tungkol naman kay Kenji, mahal niyang binata ngunit sa ngayon ay hindi pa niya ito mapapatawad. Kung totoo rin ang pagmamahal nito sa kanya, ay ito na lang ang bahalang sundan siya. Baka sakaling magbago pa ang kanyang isip kapag nakita niyang nag-effort ito. Matuli na lumipas sa mga araw, hanggang sa umabot na ng 3 taon, at hanggang ngayon ay wala pa rin silang komunikasyon ni Kenji. Financially stable naman na sila, nakapagtapos na ang bunso nila at maswerteng nakapasa ito sa board exam. Ngayon ay engineer na ito, ang negosyo naman nila na bake shop ay si Tala ang namamahala. Siya naman ay home-based ang trabaho. Tita, lalabas lang po kami ah! Agad siya napatayo nang marinig ang boses ng pamangkin niyang si Elira. Teka lang, hintayin niyo ako kids! Sigaw niya. Dinampot niya ang wallet niya sa drawer at nagmamadaling lumabas. Kaso ang bibilis tumakbo ng 3 bubuwit. Lalabas kasi ang kambal niyang pamangkin na sina Tyro at Elira, kasamang paslit niyang anak na si Christopher. 2 years old pa lang ito at lagi nakabuntot sa mga pinsan. Sa tindahan ng kapitbahay ang punta ng mga ito para lang umutang ng barbecue. Mommy! Tawag sa kanya ng kanyang anak. Ay naku kayo mga bata, talagang hindi nagsasawa sa barbecue no? Napailing na lang si Talisha. Nagbayad na agad siya. Salamat Talisha. Hayaan mo na mga bata. Swerte ang dala nila sa amin. Nakangiting sambit ang may-ari ng tindahan na si Amara. Sa tingin niya ay mas matanda siya dito ng ilang taon. Ang kukulit kasi ng mga yan. Anya, hindi na niya hinayaan na kumain doon ang 3 bubuwit. Inuwi na niya mga ito para mas mabantayan niya sa bahay. Sa mga sumunod na mga araw, ay nakilala na rin niya kung sino ang ama ng mga pamangkin niya. Kaya pala pinalalahanan siya ni Tala na huwag na muna daw palabasin ng mga bata. Gusto niyang umalis na muna mga ito kaya siya pa ang nag-impake ng mga gamit. Sa kasamaang palad, sumakay sa ibang sasakyan ng kapatid at mga pamangkin niya. What's going on here? Napatitig si Talisha sa lalaki, umawang panlabi niya sa gulat. Yung kapatid ko, tama-tama, yung mag-iina mo, tinukot! Natatarantan sigaw niya. Yun lang ang lumabas sa bibig niya. Kitang-kita niya kung paano ito namutla at basta na lang sumakay sa isang magarang kotseng nasa kabilang kalsada. Nang makitang susundan nito mag-iina ay parang nakahinga siya na maluwag. Sa tingin naman niya ay walang mangyayaring masama. Mommy! Mommy! Napalingon siya sa anak. Kinusot-kusot pa nito ang mga mata. Ang mini chinito ko. Nakangiti niya sabi, binuhat niyang anak. Talisha, saan pupunta yung kuya ko? Tanong ni Amara sa kanya. Karga din ito ang anak. Kuya mo? Nagtatakan tanong niya. Kuya siya ng asawa ko. Sagot ito. Malalaman natin mamaya kapag nakauwi na sila. Okay lang ba sila? Halata sa boses ito ang pag-alala. Oo naman, wala naman akong nasisense na panga ni Bamara. Nataranta lang ako kanina. Napalingon siya sa bagong dating na sasakyan. Akala niya ay iyon ang pinabook niyang taxi. Ngunit na makita kung sino nga bumaba mula doon, ay parang dinaga ang dibdib niya. Hi, Talisha. Long time no see. Ilang beses pa siya napakurap kung hindi ba siya nagkakamali na si Kenji na ang kaharap niya ngayon. Kenji? Sambit niya sa pangalan na lalaki.
Ngumiti ito at napatingin sa anak niyang namamahinga ang ulo sa balikat niya. Late ba ako, Tanisha? Tanong nito, nakitaan niya ito ng pagkabahala. Kumilos ang anak niyang si Christopher at halos mapatras ang binata nang humarap dito ang bubuit. Ilang beses pa itong napakurap hanggang sa makita niya ang pagpula ng mga mata nito. Tanisha, he's my son, right? Tanong nito sa garangal na boses. Napatingin siya sa anak. Kinagat niya ang labi niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ito. Tapos ngayon. Tanisha, sumagot ka naman. Nandito na ako para subukan ulit na ayusin ang relasyon natin. Mommy! Ate Yaya! Nahihirapan naman sa pagbigkas sa mga katagang iyon ng anak niya. Hinahanap nitong kambal na pinsan at ate at kuya ang binanggit ito. Umalis sila anak, babalik din naman sila agad. Malambing na sabi niya. Ibinaba niya ito ngunit hindi naman siya pinakawalan. Christopher, ayaw mommy, ayaw! Naiintindihan niya kung bakit nagkakaganoon ang anak. Kagigising lang kasi nito. Tanisha. Tawag sa kanya ni Kenji, hinarap niya ulit ito. Seryoso ka ba, Kenji? Ngayon mo lang ako naisipan na hanapin pagkatapos ng 3 taon? Pinagtasan pa ni Talisha ng kilay si Kenji. Sorry. Ang totoo niya na ngayon lang ako nagkaroon ng lead kung saan ka talaga nakatira. Si Joanna, hindi niya sinabi kung nasaan ka talaga. Tapos, nagkasakit si Lola. Actually, wala na siya. Nagsabay-sabay lang talaga. I'm so sorry, Talisha. Kung masyado akong natagalan. Nagsusumamong sambit nito. Halatang sincere naman ito sa sinabi. Hindi niya talaga alam dahil lumipat na kami ng bahay at hindi ko yun sinabi sa kanya. Hindi rin kami masyado nag-uusap mula nang umalis ako sa inyo dahil ayokong i-update niya ako tungkol sa'yo. And I'm sorry for your loss. Hindi ko alam na wala na pala si Madam. It's okay. Ang mahalaga ay nakita na ulit kita. Sinubukan na niyang ibaba ulit ang anak, ngunit ayaw talaga siyang bitiwan ito. Anak, baba ka muna. May papakilala lang ako sa'yo. Topher naman eh. Ayaw, mommy. Ayaw po. Umiiling na sabi nito. Si daddy mo yan oh, si daddy. Itinuro niya si Kenji. Lumuhod din ito. Ilang dangkal lang ang layo nito sa kanila. Dada. Inosenteng tiningnan pa ng bata ang ama. Paiyak na nga rin yata si Kenji. Pinipigilan lang nito ang sarili. Dada? Yes, it's me anak. I'm your dada. Pumiyok na ang boses nito. Ibinuka ng magkabilang braso para yayain ang kanilang anak na lumapit ito. Dada! Dahan-dahan nang bumitiw ang anak niya at lumapit sa kinaroroonan ng ama. Dada! Nagyakap ang mag-ama. Umalog ang balikat ni Kenji. Naririnig na niya ang paghikbi nito. Mabuti na lang kahit wala pang kamuwang-muwang ang bata ay hindi naman ito nangingilala. I'm sorry anak. Ngayon lang si Dada. Sorry Christopher. Pangalan niya yun, di ba Talisha? Tumango lang siya bilang tugon. Ewan ba niya? Nang makita niya ulit ito ay parang nawala na agad ang galit niya dito. Siguro ay mas matimbang ang pagmamahal niya kay Kenji. O baka sadyang marupok lang talaga siya. 3 taon naman ang nakalipas. Siguro naman ay sapat na yon para maghilom ang sugat na nakaraan. Buhat-buhat na nito si Christopher. Humakbang palapit sa kanya si Kenji at nabigla siya nang hapitin siya nito. Maging siya ay niyakap din ito. I miss you so bad, Talisha. Bulong nito. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ito na-miss. Niyakap niya ito pabalik kahit nasa bisig pa nitong anak nila. Pareho man ang naging kapalaran nila ng kapatid niyang si Tala, masasabi pa rin niyang maswerte sila dahil binalikan pa rin naman sila ng mga lalaking una nilang minahal. Ang kapatid at mga pamangkin niya ay nakabalik din ng araw na yon. Ang mga magulang pala ng ama ng kambal ang sumundo sa mga ito. Ngayon nga ay mag-iisang linggo na nilang kasama sa bahay si Kenji. Nakapag-usap na sila ng masinsinan. Kenji, kailan ka pala uuwi? Tanong niya isang araw. Nasa sala sila, nakikipaglaro ito sa anak nila. Yung kambal naman ay nakikipagbanding sa ama. Pinapauwi mo na ba ako, Lap? Balik na tanong nito. Mag-iisang linggo ka na rito. Wala ka na bang trabaho? Tugon niya. Kahit wala ako sa hotel, tuloy pa rin yun.
Gusto ko na munang paglaanan ng oras ang anak natin. Right, Christopher? Kinandong nito ang bubuitan. Spoil na nga agad sa ama sa dami ng laruan na binili nito. Maging ang mga pamangkin niya ay binilhan pa. Dada! Sagot ito na may kasamang pagtango. Hinalikan nito ng ama sa noo. Bahala ka na nga. Sabi niya lang dito. Ibinalik niya ang tingin niya sa laptop. Marami silang customer na umuorder ng cake. Iyon ang trabaho niya sa bahay. I want to go on a trip with you and our son, Talisha. Isinandal nitong ulo sa balikat niya. May pumipigil ba sa'yo na gawin yan, Mr. Takahashi? Inabot niya ang buhok nito at hinaplos. Wala, pero lagi ka nakatutok dyan sa laptop mo. Paano ako makakasingit sa overload na trabaho mo, Miss Sariago? Natawa siya. Marami kaming customer eh. Hindi ko to pwedeng ipagpaliban, Kenji. Katuwiran niya na ikinabuntong hininga ng nobyo. Kay Dada, okay? Singit sa kanila ng bubuit. Nalingunin nito ni Talisha ay nakahawak sa pisngi ng ama. Yes, I'm fine, son. Sagot nito sa kanilang anak. Iilan lang naman na salita ang nababanggit ni Christopher dahil masyado pa itong bata. Pero ang bilis ding makaintindi ng daddy nito. Hindi niya tuloy mapigilan ng mapangiti. Sige, kapag natapos ako sa ginagawa ko, saka tayo lalabas. Sabi niya at naramdaman niyang napaupo ng maayos ang katabi. Finally, pinagbigyan din ako. Uwi ka nito. Hinalik-halikan pa siya sa pisngi kaya siniko niya ito. Nagsuot ang magandang damit sa Talisha. Binihisan niya rin ang anak niya. Ngayong gabi ay dadalhin sila ni Kenji sa bago nitong hotel sa Pilipinas. Inabot ang 2 taon bago natapos sa construction. Yun daw palang pinagkakabalahan nito kasabay ng paghahanap sa kanya. Pero malamang ay sa hotel ito nag-focus kaya natagalan bago siya nahanap. Love, wiwi daw ang anak natin. Mauna ka nang pumasok sa loob. Natigilan siya sa sinabi ni Kenji. Hindi pa siya nakakapagsalita nang umalis na ito agad kasama si Christopher. Napailing na lang si Talisha. Huminga ng malalim bago pumasok sa madilim na silid. Mukhang nagkamali yata sila. Hindi naman iyon ang restaurant ng hotel. Kalukang Kenji yun. Naligaw na yata sa sarili niyang hotel. Komento niya. Lalabas na sana ulit siya nang napapikit siya sa pagbukas ng ilaw. Kasabay ng tunog ng isang magandang kanta. Abay, anong kalokohan na naman to? Clueless pa siya nung una, pero namangha din siya sa dami ng bulaklak sa paligid. Ang ganda pa ng dekorasyon. Hanggang sa lumitaw na lang sa harapan niya si Kenji. Dahan-dahan na itong naglalakad palapit sa kanya. Ang mga kamay nito ay nakapuesto sa likod nito. Hindi na ito kasama ang anak nila. Mukhang alam na niya ang mangyayari. Kaya ang lakas agad ng kabog ng kanyang dibdib. Alam mo bang sabi sa akin ng lolo ko, Talisha? Panimula nito, hindi pa man nakalalapit sa kinaroroonan niya. Ano naman, Mr. Takahashi? Ikiniling niyang ulo at ngumiti. Sabi niya, huwag daw ako mahumaling sa ganda ng isang babae. Kasi madalas mas nai-inlove tayo sa physical appearance ng mga tao. Ano nga ba dapat ang mahalin? Ugali? May mga tao rin naman na nagpapanggap na mabait. Akala mo mabuting tao. Yung pala, nasa loob ang kulo. Napahalakak siya. Nag-uumapaw na sa kaligayahan ng puso niya sa katunayan. Tama ka. Kaya naiintindihan ko mga babae kung bakit nila pinapatagal ang paliligaw sa kanila. Dahil gusto nilang makilala pa ng lubos ang maliligaw nila. Pahayag pa ni Kenji. Yung iba, nag-iinarte lang naman, Kenji. Pero matinong babae, hindi yan nagpapaligaw. Mas inuunang kapakanan ng pamilya. Ang nobyo naman niya ang natawa. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Tama ka, love. Pero sabi nga ni Lolo, piliin kong babaeng kaya akong ipaglaban na hindi nito iniisip at sarili. Nagawa ko ba? Pasado na ako? Bakit parang hindi naman? Tanong niya na ikinatango nito. Oo, hindi ka nagdalawang isip na sagipin ako nung inakala mo sinadya akong lunurin ang sarili ko. Minahal ko ang taong may dangal dahil ang taong kayang tumulong sa iba ng walang pag-alinlangan ay taong maasahan sa lahat ng panahon. Puminto na ito sa tapat niya. Nginitian niya bago ito lumuhod. Kenji. Hinawakan nito ang kamay niya. May ipinakita agad na singsing. Kumikinang iyon. I want to be your husband, Talisha. Please,
Let me take care of you and our son for the rest of our lives. Will you marry me, Talisha Sariago? Parang natutunaw ang kanyang puso. Sige na nga, dahil marupok ako, pumapayag na akong pakasalan ka. Love, hindi ka ba napipilitan lang? Natatawang tanong ni Kenji, umiling siya. Gusto rin kitang pakasalan, Kenji. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil napapasaya mo ko. Minsan nga kahit wala ka pang ginagawa, napapangiti mo na ako. Napasingot ito na mukhang iiyak pa yata. Isinuot na nito sa kanyang singsing saka tumayo upang yakapin siya. I love you so much, Talisha. Bulong nito. Kasabay noon ay nakarinig siya ng palakpakan. Nagpakita na sa kanila ang mga audience na hindi niya alam na naroon pala. Naroon din ang best friend niyang si Joanna. Happy Mommy! Happy Dada! Sigaw na isang matinis na boses. Nalingunin ni Talisha, ang anak ay binaba ito ng tiyuhin. Lumapit sa kanila ang bubuwit habang pumapalakpak. Mommy! Dada! Happy! Topper happy! Pareho silang natawa sa tinura ng anak. Nang makalapit na ito sa kanila ay agad itong binuhat ni Kenji. Congrats ate! At sa'yo din Kuya Kenji! Binigyan siya ni Tala ng bulaklak. Niyakap niya ang dalawa niyang kapatid. I love you. Sambit ni Talisha na mapatingin sa kanya si Kenji. Hindi niya napigilan na mapaluha sa labis-labis na saya. Hindi lamang marriage proposal ang naganap. Isinabay na pati ang engagement party nila na matagal na palang pinagandaan. Nandoon din ang iilan na kamag-anak ng kasintahan niya, maliban sa lola nitong 2 taon nang namayapa. Ikinasal din sila matapos ang mahabang preparasyon. Sa ngayon nga ay pareho na silang kontento sa isa't isa. Sabay na inalagaan ng kanilang anak. Muli pa nga silang nabiyaya ng anak na lalaki. Sunod ay 2 anak na babae. Sina Nathaniel, Ariel at Celestine. Hindi naman ibig sabihin na kapag inuuna mo ang kapakanan ng pamilya mo, ay wala ka ng pagkakataong makahanap ng pag-ibig. Sabi nila, simula pa lang ng pagkapanganak mo, nakaukit na sa mga palad mo ang kapalaran mo. Pero ang totoo, hindi iyon buo agad. Oo nga't may gabay, subalit ikaw pa rin ang maglalakad sa daang yon. Nasa iyo kung kailan ka lalakad, kung kailan ka hihinto, at kung kailan ka lilingon para bumalik o tumuloy lang. Ang mahalaga, kahit anong kwento pang ibigay sa iyo ng buhay, masaya man o masakit, nasa iyo pa rin kung paano mo bibigyan ng sariling saysay at wakas ang istorya mo. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!